And then nakarating po sila before lunch. So tayo po ay nagpapasalamat na bago po dumating ang bagyo ay nakarating na po ang ating tagapagsalita. Okay, so tayo po ay maghanda. Handa po natin ating mga puso. Handa po natin ating mga Bible. Tawagin po natin Pastor Jason Rogador ngayong umaga bilang ating tagapagsalita. Amen. Good morning! Alright, so giniginaw po ba kayo? Alright, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Alright. At buksan po natin ang salita ng Diyos sa Book of Timothy, 2 Timothy chapter 3, verses number 1 until number 17. Ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 17. Kung nakita nyo na po, I say Amen. Amen. Basahin po natin mga kapatid ng salitan. I will read verse 1 at kayo po ay salitan po natin hanggang marating po natin ang verse 17. Alright? So basahin ko po. Sabi ng verse 1, "This know also that in the last days perilous time shall come. Without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. And that from a child thou wast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ang ating pong key verse ay nasa verse 14, "But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them." Tayo muna yung manalangin. Let's pray. Father in heaven, Lord God, this morning, we are so thankful sa inyo pong privilege na ipinagkaloob sa amin upang mabasa at mapapag-aralan ng inyo pong mga salita. Thank you rin, Lord God, even for the privilege that you have given me, Lord God, to stand behind this pulpit, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang mabigyan ng parangal. Ikaw ang siyang makita. Praying, Lord God, for the empowerment of the Holy Spirit at ang mensahe niyo po'y gawing makapangyarihan sa aming pong mga buhay. Buksan ang aming mga puso. Bigyan kami, O Diyos, ng malambot na tuhod upang isuko sa inyo pong kapangyarihan. Dalangin po namin ang inyo pong pagpapala at sama-sama po namin namnamin ang salita po ninyo at kayo, Panginoon, na magpag-focusan po namin as we worship you, Lord God, today, at ikaw po'y aming dinadakila. In Jesus' name, amen. Maaari na po kayong magsiupo. Again, magandang umaga po sa inyo. At sa hindi pa po nakakakilala, ay ako po si Missionary Jason Rogador, from Pugon, San Francisco, Quezon. At salamat po sa lahat ng inyo pong panalangin para sa gawain ng Panginoon. It's been 3 years since kami po ay nagsimula ng gawain. Ang Panginoon ay nagsimula ng gawain doon po sa
sa Barangay Pugon. Ano ho? At sa biyaya ng Diyos, salamat po sapagkat mabiyaya ang Panginoon sa atin. Ang Panginoon ay patuloy na nagliligtas ng maraming kaluluwa. At we are also thankful dahil para ma-update ko po kayo ay nakabili na po tayo ng lote, 600 square meters. At yun po'y atin. Bakit po? Kasi po'y may ambag po kayo doon. Kaya hindi ko sasabing amin, yun po ay atin. At yung gawain po doon ay hindi rin amin, yun po ay atin sapagkat kayo po ay kabahagi, sapagkat kayo po'y sumusuporta, at sapagkat kayo po'y higit sa lahat ay nananalangin for us doon po sa lugar na yon. Bagamat wala po kayo doon, pero nandun po kami as representative po bilang mga missionary at mga manggagawa ng Panginoon po doon. At sa biyaya po ng Panginoon ay unti-unti man ay nakapagtayo na rin po tayo ng bahay-sambahan. Salamat sa patuloy nyo pong panalangin sa amin. Bagamat medyo kulang pa ng kaunti, hindi pa masyadong nababalutan, pero may bubong na at meron na rin naman yung kalahati ay may pader na naman. Kaya tinatanong ni Sir JB kahapon, paano pag bumagyo? Kumusta naman? Di masusubukan yung aming ginawa. So salamat po sa biyaya ng Diyos dahil alam natin na ang Panginoon ang siyang nagpoprotekta. At I do not know kung paanong nangyari, kung binagyo na ba sila doon. Hindi pa po ako updated. Dahil kagabi ay parang nawalan na yata sila ng ang tawag dito ng kuryente doon, ang connection po doon ay naguhulog lamang sa piso wifi. Kaya pagka wala ng kuryente, wala ng connection. So, still, salamat sa Panginoon dahil kahit papaano ay meron naman pong nagpapatuloy ng gawain doon. Hiniram ko muna si Banjo, si Brother Banjo. Siya po ang pumalit po muna doon. At siya po ang nagpipreach po doon ngayon. Alright, so thank you po sa lahat ng prayer nyo po para sa amin. Alright, so tayo po ay humantong na sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo po ba'y ready na? Amen. So ngayon, ang sabi po ng Bible, sa verse number 14, at kung ating pong titingnan yung ating pong binasa, from verse 1, ang sabi ng Bible, this know also, that in the last days, perilous times shall come. Ang sabi ng salita ng Diyos, abay dapat niyong malaman na kung saan sa mga huling araw ay kumbaga ay napakasama na ang namangyayari. And then Apostle Paul, ang sabi po ng salita ng Diyos sa verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned. Ang sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, abay ipagpatuloy mo kung ano yung inyong naunawaan. Ipagpatuloy nyo kung ano yung itinuro sa inyo. Ipagpatuloy nyo kung ano yung inyong natutunan. And I do believe na sa umaga pong ito, sa inyo pong pananampalataya, marami na po tayong natutunan sa ating pong pananampalataya. Amen? Ang dami nang naipreach sa atin. Ang dami nang naituro sa atin. Tayo po'y punong-puno na ng mga doktrina. Punong-puno na po tayo ng tinatawag ng mga kaalaman sa ating isip, sa ating puso. At ang sabi ng salita ng Diyos sa verse number 14, abay ipagpatuloy ninyo. Kaya pamagatan po natin sa umagang ito ang mensaheng maintaining the main things. Maintaining the main things. Kinakailangan meron tayong i-maintain. Bakit? Sapagat may mga pagkakataon na yung ating pong nalalaman ay ang bilis mawala. Minsan ay natutunan natin, naituro na natin, and then suddenly, bigla na lamang kala may naglahong parang bula. Yun ang nakakalungkot. Nakala natin ay kasama natin, nakala natin ay matibay na tayo sa pananampalataya, and then suddenly, biglang hindi na natin makukurapdopan sa tinatawag na pananambahan. Hindi na natin nakakasama sa visitation. Hindi na natin nakakasama sa Bible study, hindi na tumutugtog, hindi na umaawit, hindi na natin nakakasama sa pagsamba sa Panginoon. At in reality, alam niyo po, kaya ang sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, abay continue. Alright? Kinakailangang manatili ang dapat panatilihin.
Kaya alam niyo po, you are celebrating kumbaga mission month niyo po ngayon, ano ho? Alam niyo po, napakahalaga na maunawaan natin, sabi ko nga kanina, na ang mundo po ay pasamasam ng pasama. At ang mga nagsasabing lingkod ng Diyos ay sama ng sama. Ano? Yun ang problema sa atin. Pasama ng pasama ang mundo, tayo naman ay sama ng sama sa pasamang mundo. Alright? Kaya marami na po ang napapariwara. Marami na ang mga tumalikod at wala nang gana sa ministeryo. Kaya ang tanong is, sasali ka pa ba sa kanila? Right? Sasali pa ba tayo? Sasali pa ba tayo doon sa mga taong tumalikod na? Kaya naalala ko po ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, sabi ng Panginoon doon sa mga tumalikod na. Ang sabi ng Panginoon kina Pedro, will you also go away? Right? Kayo ba'y sasama rin? Kayo ba'y tatalikod din? Ay maganda ang sagot ng ilang mga alagad, Panginoon, ba't ka namin tatalikuran? Ay nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Alright? Kaya ang problema, alam niyo po, sabi ng salita ng Diyos, ay yung mga yan naman, kaya lang naman nila ako hinanap, sapagkat sila'y nabusog lamang. And I hope na kaya kayo narito ay hindi dahil nabusog lamang kayo, dahil na meron tayong napapala. Alright? Kundi alam nyo po, isang pinaka-purpose, bakit natin ginagawa ang lahat ng ito? Sapagkat alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen? Alright? Kaya sa panahon natin ngayon, marami nang iiwan. Yan, naalala ko, nagkwento sa akin ng isang kaibigang pastor, malungkot na malungkot siya. Alright? Na kung saan is yung kanyang inaasahan and then suddenly biglang nagpaalam sa kanya. Wow, ano? So, mahirap po yun, na tayo sa gawain ng Panginoon ay parang parang paasa lang. Nagpapaasa ka, tapos napofall ka sa iba. Alright? So, pinapaasa mo si pastor and then suddenly mapopol ka pala sa iba. Napopol ka sa mundo. Alright? Napopol tayo sa kamunduhan. So, ayaw ng Diyos yun. Alright? Na kung saan ang gusto ng Panginoon na tayo po ay talagang magpagamit sa Kanya. Diba? Kaya our pastor prayed for us. Alright? Umiiyak sa Panginoon, tinuturuan tayo, at ayun po yung ginagawa sa atin. Alright? The pastor, the leaders, keep on preaching, keep on teaching us. Tinuturuan tayo na maging masigla, tinuturuan tayo na kung saan tayo po'y magpagamit sa Panginoon. Kaya lang, suddenly, you left the group. Di ba? May mga GC, ano kaya mapifeel po ninyo? Halimbawa, meron kayong aktibong GC sa inyong ministry, and then biglang mag-appear, Brother JV left the group. Pambihira, Ang hirap. Alright? So, kung ating titingnan, may mga ganyan, and that is reality. Na kung saan may mga umaalis. Alright? May mga tinatawag, sabi ko nga kanina, may mga parang paasa lang sa ministeryo, at yan po'y naranasan ng Apostol Pablo. Kailan? Nung iwanan po siya ni Dimas. Alright? Na kung saan, ang sabi ng salita ng Diyos, doon po sa 2 Timothy chapter 4, verse number 10, ang sabi ng Bible, for Dimas hath forsaken me. Alright? Bakit? Na-fall siya Ang sabi ng Bible, having loved this present world. Yun ang problema sa atin. That is one of the reasons kaya tayo umaalis sa gawain kasi nai-inlove tayo sa iba. Thou was left thy first love. Na kung saan iniiwanan natin yung ating first love, which is the Lord. At tayo po yung ginagawa natin, tayo po yung nai-inlove sa mga bagay sa mundong ito. So today, mga kapatid, ang sabi po ng salita ng Diyos, pwedeng maranasan natin yan. And even sa verse number 16, ang sabi ng salita ng Diyos ng chapter 4 ng 2 Timothy, alam mo sabi ng Bible, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. Biruin mo, yun ang karanasan ng Apostol Pablo sa kanyang gawaing pagmimisyon. Ang sabi ng salita ng Diyos, walang tumayo. Walang sumama sa akin. Pero alam nyo po, maganda, ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Apostol Pablo, nobody stand with me. Pero ang sabi niya sa verse 17, notwithstanding, the Lord stood with me. Kaya alam nyo po, huwag kayo matatakot kung kayo pa yung nag-iisa, sapagkat lagi kayong sasamahan ng Diyos kapag alam nyo na totoo at tama ang inyo pong tinatayuan.
Ano? So ngayon, ang sabi ng Bible, bakit nga natin tinitingnan ito? Bakit natin tinitingnan ang mga bagay na ito? It is for us to realize na ang reality o yung trend ngayon is, ang sabi ng chapter 4, verse number 1, ng sabi po ng 1 Timothy, tingnan nyo po. Unang Timoteo chapter 4, verse number 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, some shall depart from the faith. Yan ang sabi ng Bible. Maraming tatalikod sa pananampalataya. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, doon sa ating pong pinakakitek sa verse 14 ng 2 Timothy chapter 3, but continue daw, kayo po ay manatili. Alright? Mananatili. Kaya nga, in verse 14 ng chapter 3, yun po yung sinasabi ng Apostol Pablo, let us maintain what we have heard. Kinakailangang ipagpatuloy natin kung ano yung ating narinig, ipagpatuloy natin kung ano yung ating nakita, ipagpatuloy natin kung ano yung ating natutunan. Kaya, let us maintain the main things. Number 1, first point, mga kapatid, ano ba yung mga bagay na dapat nating i-maintain? Alright? Ano ba bilang isang iglesia? Ano ba yung mga bagay o 3 bagay lang ang ating pong titingnan ngayon na dapat ay i-maintain natin o yung tinatawag na panatilihin natin sa isang iglesia? Number 1, let us maintain the given message. Yan. So let us maintain the given message. Kaya alam nyo po, isa lamang ang mensahe natin bilang mga anak ng Diyos. And that is the gospel of the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Alright? So hindi na tayo kumbaga ay wala na tayong ibang mensahe. Ano ho? Kaya ano po sabi ng salita ng Diyos sa chapter 4 ng 2 Timothy? Ayan. Verse 2 to 5. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Sabi ng Bible sa verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Diba? Ang sabi ng Bible, ang panahon ay darating na ang mga tao hindi na makikinig sa tamang turo. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. At ang sabi ng Bible sa verse number 5, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Kaya alam niyo po ang sabi ng salita ng Diyos, isa lang naman ang ating mensahe, and that is the gospel of the Lord Jesus Christ. Alright? Wala na pong iba. Kaya kung tayo, anyway, sabi nga ng mundo, no, na kung saan ay, di ba yung latest lang, anong sabi ng isang kilalang relihiyosong tao? Ang sabi niya, kilala niyo to, no? All religions are path to arrive at God. Yung ang sabi niya, ang sabi ni Pope, di ba? Na lahat daw ng relihiyon, biro mo ito daw ay kumbagay landas para tayo po'y makalapit, makarating sa Diyos. Hindi ganyan ang salita ng Panginoon. Alright? Dahil isa lang ang sinasabi ng Bible. Ang sabi ng salita ng Diyos, Jesus is the way. Diba? Na ang Panginoong Jesucristo lamang ang daan ng kaligtasan. Wala nang iba. Kaya kung hahanap ka ng ibang daan, diba? Pupunta ka sa tamang daan, pupunta ka sa dating daan, alam nyo po, wala nang ibang daan. The only way is the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Kaya kung tayo hahanap ng ibang daan, ay baka tayo po'y maligaw. Sabi ng iba, baka ikaw ay matikbalang. Alam niyo, matikbalang yung kapag ikay pumunta sa gubat, tapos hindi mo malaman kung saan ka pupunta. Anong ginagawa ninyo? Ubarin niyo yung damit ninyo, baligtarin ninyo daw. Yun ang sabi ng mga matatanda, no? Pero wala akong biblical na turo yan. But anyway, ang sabi ng salita ng Diyos sa Galatians chapter 1 verse 8, alam niyo po, sumpain ang mga nangangaral ng ibang ebanghelyo. Sabi ng iba, hindi, magrespetuhan tayo. Ano, irespeto natin yung kanilang mga turo. Irespeto natin, igalang natin ang kanilang pananampalataya. Pero alam niyo po, sabi ng Apostol Pablo,
cursed. Diba? Alain mo yon? Susumpain mo yun, nangangaral ng ibang ebanghelyo. Bakit? Sapagkat marami niyang dadalhin sa impyerno. Alright? Na kung saan, kung tayo po'y magtuturo ng ibang ebanghelyo, but anyway, salamat sa Diyos because of the power of the Holy Spirit. Alright? Na kung saan, kapag ikaw ay kinilos na nga ng banal na Espiritu, ay hindi ka na makakapag-deny, hindi ka na makakapag-delay, di ba? And that is the power of God in saving His elect. Diba? Napakaganda. Kaya salamat sa Panginoon. Why? Sapagkat tayo po ay biniyayaan ng Diyos para maligtas. Anyway, hindi naman tayo ang nagligtas ng ating mga sarili. Alright? Kaya nga ang gospel, iba eh. Hindi ito good works. Yan po'y mensahe ng iba na kung saan ay kinakailangan ikaw ay mabautismohan. Kinakailangan ikaw ay manalig kay Maria. Palain mo yung kinakailangan, sundin mo yung tinatawag na di ba, merong may binyag, may kumpil, meron silang mga ganun eh. Kinakailangan mong matapos po yun. Hindi ho ganun. Alright? Kumbaga, bilang mga mananampalataya, ang sabi po ng salita ng Diyos, isa lang ang mensahe natin. Kaya ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, doon po sa verse number 10 ng 2 Timothy chapter 3, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose. And then, ang sabi ng Bible, faith. Diba yung pananampalataya? Kaya yung pananampalataya na itinuturo sa atin, ito'y kinakailangan nating panghawakan. Ito'y kinakailangan nating ipagpatuloy. Sapagkat anyway, yung faith na yan, marami pong pinatay dyan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Dahil sa faith na yan, ay kumbaga makita natin, yan po yung naging dahilan, yan pong pangangaral na yan, yung mensahe na yan ng Ebanghelyo, ito ang naging daan para tayo po ay makakilala at maligtas. Alright? Kaya kinakailangan po, hindi tayo matakot sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. We preach the word. Okay? Be instant in season and out of season. Kaya yun po itinuturo sa atin ang salita ng Diyos. Kinakailangan ipangaral din natin yung tinatawag na repentance. Diba? Pagsisisi. Alright? Napakahalaga po niyan. Pangaral natin yung tinatawag na pagbabago at pagtalikod sa kasalanan. Ayan, sabi po ng chapter 4, verse 1, sabi ng Apostol Pablo, I charge thee. Diba? Therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, at His appearing and His kingdom, preach the word. Hey, let us preach the word. Alright? Ang sabi ng verse 2, preach the word. Napapanahon man o hindi napapanahon. Anyway, ang pangangaral ng salita ng Diyos, walang pinipiling panahon. Di ba sabi nga ng kanta, umulan, bumagyo, gumuhuman ang mundo. Iba na yun, But anyway, ang pangangaral ng salita ng Diyos, di ba? Kaya ngayon sa social media, di ba? Kung ano-ano yung mga nag-a-appear, ang kinakailangan palaganapin po natin dyan, yung mga mukha ba natin? Di ba? Hindi. Yung ating ipangalat po dyan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yan po yung kinakailangan. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po yung napakaganda na maunawaan natin. Chapter 3, verse number 15. Dito lang po natin pinapaikot-ikot ang mensahe, Sa verse number 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Kaya ibig sabihin, makita natin na sinasabi sa atin ng Bible in even verse number 16 and verse number 7, all scripture is given by inspiration of God. Alright? And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ipahayag po natin ang salita ng Diyos. Why? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, so then faith cometh by hearing. Diba? Sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, yan po'y ginagamit. Kinakailangan ipangaral ng salita ng Diyos upang ito'y marinig ng tao at mapukaw ang kanilang mga damdamin. Magkaroon ng tinatawag na kanina yung verse, prick in the heart. So magkaroon ng pagpukaw. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, kung sino mang tatawag, Romans chapter 10, verse 13, sa pangalan ng Panginoon, sila ay
maliligtas. Yan sabi ng salita ng Diyos. Paano sila tatawag kung hindi sila mananampalataya? Alright? Paano naman sila mananampalataya kung wala naman silang naririnig? Oo nga naman. Paano sila makakarinig kung wala namang, nangangaral? So paano sila makakarinig kung walang nangangaral? Alright? So kinakailangan ng mga ngaral ng salita ng Diyos. They need the Word of God. Kaya kung paano tayo naligtas, we heard the Word of God. Diba? Narinig natin ang salita ng Diyos. Alright? Pero alam nyo po, kung papalitan natin ang ating mensahe, hindi natin ipapangaral ang salita ng Diyos, mahirap po yun. Alright? Minsan, kumbaga, may mga tinatawag na preaching na patungkol na lang sa pagyaman, patungkol na lang sa paggaling. Alright? Diba? Yun ang pinapangaral eh. Diba? Minsan may mga mapupuntahan kayo mga simbahan, gusto nyo bang gumaling? Diba? Dalhin nyo dito. Diba si Sir JB nagpapagaling? Meron ba diyang mga sinasapian ng mga masamang espiritu? Dalhin nyo dito. Diba? Papalayasin. Diba? Yun ang gustong-gusto ng tao. Right? Yun ang gustong-gusto ng tao. Kaya ang daming mga tao talagang, kumbaga, yun, kung sasabihin natin ay ganon, yun ang ating ilalagay dyan sa mga banner natin. Mga nagpapagaling, doon kayo sa Grace Baptist Church. May dadagsain kayo dito, may pilay, may bingot, o diba? Asari-sari, yung mga dadalhin po dito. Alright? Kaya lang, alam niyo po anong silbi ng kanilang pagaling kung hindi naman sila maliligtas. Diba? Kaya nung ang Panginoon may dinala sa kanyang may sakit, ang sabi ng Panginoon, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Abay, galit na galit yung mga tao. Diba? Ang sabi nila, anong karapatan mong magpatawad? Kaya ang sabi ng Panginoon, diba? Na kung saan, di ba't mas yun? Kasi parang inaano nila eh. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sige na nga. Diba? Tumayo ka na dyan. Buhatin mo ng iyong higaan, umalis ka na. Diba? Huwag ka na magkasala pa. Alam niyo kung gusto ng taong makita? Yung mga himala, yung mga tinatawag na pagpapagaling, and then walang mensahe ng kaligtasan. Diba? Yung may mga umaakyat sa bus, tapos biglang mananalangin, Panginoon, pagpalain niyo po ang driver. Panginoon, pagpalain niyo po itong mga pasahero. And then mamaya, mamimigay na po sila ng mga sobre po. Meron po kaming gawain sa Channel 98. O diba? Parang gano'n. Kasi po meron kaming ganito. Yun ang gusto nila lang. Pero ang tanong, sila ba'y nangaral ng kaligtasan? Pinangaral ba nila ang salita ng Diyos? Diba? Kaya tayo po bilang mga mananampalataya at bilang iglesia ng Panginoon, our message is the Lord, na ang Panginoon ay namatay para sa ating mga kasalanan. Jesus died for you. Para tayo po ay hugutin doon, para po tayo po ay huwag mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy. And that is the message of salvation. Ng Panginoon ay namatay. Hindi lamang namatay, siya po'y inilibing. At hindi lamang po siya inilibing, siya po'y nabuhay na muli para tayo po'y iligtas, para hugasan ang ating mga kasalanan. Alright? Kaya ang tao kinakailangan manampalataya kay Kristo. No? Kinakailangan tayo tumawag sa Panginoon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen? Amen. Alright. So, kinakailangan po yun. Kaya magsisi na tayo. Kaya sabi ko nga nakaraan, nung youth retreat, pag hindi ka nagsisi, magsisisi ka. Bakit? Kaya alam nyo po, pag hindi tayo nagsisi, talagang pagsisisihan natin. Bakit? Kasi mapapahamak ang tao sa dagat-dagatang apoy. Diba? Yung mga hindi ligtas na kung saan ay itatapon doon po sa impyerno kapag hindi sila nanampalataya sa finished work ng ating Panginoong Jesucristo. Alright? So maganda na maunawaan po yan, and that is the general call. Alright? General call po yan, na ipinapangaral ang salita ng Diyos na ang Panginoon ay nagliligtas sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, for God so loved the world, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Diba may panawagan ang Diyos? At ang Diyos ay hindi unfair. Mahal tayo ng Panginoon at gusto niya tayong iligtas. Kaya ang salita ng Diyos ay may panawagan sa bawat isa sa atin. Panawagan ng kaligtasan. Okay, number 1, ang mensahe natin is salvation. Let us maintain the given message. Number 2, let us maintain the great mandate. Alright? So mayroong mandato ang Panginoon. Alright, yan po yung tinatawag na Great Commission. Ang sabi ng salita ng Diyos, go ye into all the world. Diba? Kumbaga sabi kayo humayo. Diba? Ipangaral ninyo. Sabi ng Mateo chapter 28 verse 19 and 20, please open your Bible. Kung sakali mang ito'y alam ninyo, ibasahin uli natin. Kinakailangan ma-remind po tayo. Ang sabi po ng Bible, Mateo chapter 28, sabi po ng Biblia, mga kapatid, verse number 19, ito po ang binabanggit po sa atin. Yan. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Alam niyo po, we have a mandate or task to do. Okay? Kaya kanina nagpakita ng anong klaseng bansa, Sir JB, ano? O yan, di ba? Meron palang bansang ganun. Diba? At hindi lamang yan, marami pang mga bansa. Alright? Marami pang mga lugar na hindi naaabot ng ebanghelyo. Kaya kinakailangan tayo po'y magkumahog. Kinakailangan marami pang mga manggagawa, marami pang mga missionary ang pumunta sa maraming lugar upang ipahayag ang salita ng Diyos. At ang sabi ng Bible, go ye. Diba? Humayo tayo. At kung sakali namang hindi po kayo humahayo, ay tayo po ay suportahan natin yung mga humahayo. We give on missions, alright? Tayo po'y nagbibigay, humayo tayo. At ang ministeryong ito ay ipinagkatiwala ng Panginoon sa kaniyang iglesia. Alright? Hindi lamang po yan ipinagkatiwala sa pastor. Hindi lamang po yan ipinagkatiwala sa mga workers. Yan po ipinagkatiwala sa bawat member ng iglesia. Alright? And if you're a member of Grace Baptist Church, ipinagkatiwala sa atin na tinuutusan tayo ng salita ng Diyos ng ating Panginoon na tayo po ay humayo at ipangaral ang mabuting balita. Alright? Ipangaral natin ang mabuting balita. Let us go soul winning. Kaya alam nyo po, ang ministry, ito po ay partnership. Diba? Ito po ay pagtutulungan. Kinakailangan ang bawat isa ay merong bahagi. Alright? Kaya kung ating pong titingnan, bilang mga mananampalataya, kung tayo po'y bilang mga manggagawa ng Panginoon, hindi po tayo nag-iiwanan. Just like Demas, alam niyo po sa Bible, si Apostol Pablo nagbanggit ng maraming mga pangalan. Alright? At ito'y sinasaluduhan, binabati ng Apostol Pablo. Pinasasalamatan niya sapagkat sila'y mga naging kamanggagawa sa gawain ng Diyos. Alright? Kaya ang Apostol Pablo, even sa aklat ng Philippians, meron siya mga naaalala at siya'y tuwang-tuwa. At siya'y nananalangin sa tuwing siya po'y naaalala niya yung mga kapatid na nagsisika para sa gawain ng Panginoon, siya po ay masayang-masaya na sila po ay batiin sa kanyang mga sulat. Alright? Kaya kung babasahin po natin from 2 Timothy chapter 4 verse 9 to 22, ang dami po niya mga binating mga pangalan. Alright? Andyan po si Demas, andyan po si Crescente, andyan po si Tito, nandyan po si Lucas, nandyan po si Marcos, nandyan po si Tychicus, nandyan si Priscilla, si Aquila, si Onesipero, si Erasto, si Tropimo, si Eubulo, si Pudente, si Lino, si Claudia, at lahat ng mga kapatiran. Alam nyo, yan po from verse number 9 hanggang verse number 22. Binabati niya yung mga mananampalatayang yan. Bakit? Sapagkat sila po ay mga naging bahagi ng ministry. Kaya ang question po today, may bahagi ba tayo sa ministeryo? Alright? Sabi ng iba, ay ako po ay tagabutas ng upuan doon po sa aming simbahan.
Pag sinabing tagabutas ng upuan, taga-upo lang. Pero yung upuan ninyo mahirap butasin. Kahit upuan nyo po yan ang upuan. Alright? Pero di ba may mga silya na may butas, talaga yung mga monoblock chairs. Sabi ng iba, alam mo Brad, bago ka umupo dyan, butas na yan. Alright? So hindi tayo taga-upo lamang. Hindi basta lang tayo tagapakinig lamang. Kinakailangan sa ministeryo, tayo po ay nagkakaisa. Alright? Kinakailangan may mga bahagi po tayo in the ministry. Alright? Let us be united. Diba? Kinakailangan nating panghawakan, panatilihin yung mandato na kung saan ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, but continue daw. Diba? Tayo po'y panatilihin natin, ipagpatuloy natin. Kung tayo po ay merong gawaing misyon, ay wag lamang tayong parang ningas kugon. Alam niyo po yung ningas kugon? Yung tayo masiglang-masigla ngayon, tapos mamaya, wala na tayo. Ayaw ng Panginoon yon. Alright? Na kung saan, di ba, yung kugon kapag sinindihan mo, biglang sobrang liyaw. And then suddenly, biglang, wala na agad. Ayaw ng Panginoon na yung ganong klase ng pananampalataya. Alright? Ang gusto ng Panginoon, tayo po'y nagpapatuloy. Nagpapatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Kung tayo inatasan ng Panginoon sa soul winning, ay patuloy tayo na kung saan ay maging maalab. Diba? Sabi nga ay let the fire burning. Kinakailangan na kung saan ay tayo po ay nananatiling maalab. Tayo po'y magkaisa sa paglilingkod sa Panginoon. Kagaya ng mga binati ng Apostol Pablo. Diba? Kaya sa iglesia, diba, may makikita natin, may song leader. Diba? Mayroong pianist, may nag-MC, may preacher, diba? Sama-sama. Diba? Yan po ay nagpapakita ng unity. Pagkakaroon ng pagkakaisa, mayroong mga nagsusundo, mayroong mga nag-iintay, mayroong mga kumakamay, may mga nagpapaupo. Diba? Kumbaga pinapakita natin na tayo po'y mayroong mga bahagi sa gawain ng Diyos. Alright? Sama-sama tayo mga kapatid. Sa amin sa mission, minsan mahirap pala daw yung parang yung one-man show daw, sabi ng isang pastor. Kasi ba nga naman sa amin, dahil kami mission pa, diba, kinuha nyo kasi yung tricycle driver namin, nandito si Banjo, di ako magsusundo, di magdadrive ng tricycle, pagdating sa simbahan, ako pa yung song leader, diba, ikaw pa rin yung guitarist, meron kaming keyboard doon, paano mo naman yung matutugtog ng sabay-sabay, ikaw lamang mag-isa, diba, alangan naman, okay, tayo po'y umawit, so ang hirap, so, biruin mo, ikaw pa yung preacher, ikaw pa rin yung giver, diba? So anyway, sabi ng Apostol Pablo, walang sumama sa akin pero sinamahan ako ng Diyos. Alright? Kaya yung mga magmi-mission po dito, yung mga hinahamon ng Panginoon, alright, so kinakailangan tayo ay maging ready sa gawain ng Panginoon. Hindi lamang hindi parang, ay ang saya, ay ang dali. Hindi ho. Pararanasin tayo ng Panginoon at susubukin yung ating tinatawag na pananampalataya. Kung gaano tayo katotoo, kung gaano kalaki, kalalim yung ating pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Pero alam niyo po, ang sabi ng Apostol Pablo, kung kahit ako'y iniwan ninyo, huwag tayong matatakot. Bakit? Sasamahan tayo palagi ng Panginoon. Alright? Kaya let us maintain our great mandate. Kaya kinakailangan you should be focused. Kinakailangan maging focus po tayo. Diba? Sabi ng Acts chapter 21 verse number 13. Diba? Ito po yung sabi ng Apostol Pablo. Ito yung time na ang Apostol Pablo, siya po ay pupunta sa Jerusalem. Pero ang sabi ng mga kapatiran niya, kasi mayroong isang hula, sabi ng yung isang tawag dito, isang propeta. Alright, iginapos yung kanyang sarili at ang sabi niya, yung may-ari ng balabal na ito, ganito rin ang gagawin sa kanya sa Jerusalem. Kaya umiiyak yung mga membro. Diba? Umiiyak yung mga kapatiran. At ang sabi nila kay Apostol Pablo, Pablo! Huwag ka nang tumuloy sa Jerusalem! Igagapos ka lamang doon! Pero alam niyo, sabi ni Pablo, nung makita niya, sabi niya, ba't kayo umiiyak? Diba? Dinudurog niya lang ang puso ko.
Huwag niyo na akong pigilan. Bakit? Focus siya eh. Alam niyo sabi niya? Hindi lamang akong handang igapos, handa rin akong mamatay alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Diba? Hindi lang ako handang igapos. Why? Focus siya eh. Diba? Kaya tayo sa gawain ng Panginoon, kung tayo pa'y maglilingkod sa Panginoon, ang tanong, kapag ba tayo nagutom na, uwi na tayo? Kapag ba tayo nagkasakit na, ayawan na? Pagka ba wala na tayong pera, okay, bye-bye na? Ganun ba yun? Diba? So alam niyo po, ang gawain ng Panginoon, hindi ganun. Kaya sabi ng Bible, si Apostol Pablo, hindi lamang siya handang maigapos, kundi handa siyang mamatay alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Diba? Kaya tayo, sino ditong handang mamatay para sa Panginoon? Say amen! Sino ditong handang mabasa alang-alang sa pangalan ng Panginoon? Sabi ni Sir JB, signal number 3 daw eh. Diba? Alam niyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan tayo po'y focus. Hindi lamang yun, kinakailangan tayo po'y faithful. Kinakailangan tayo po ay matapat. Kapag alam natin ang kalooban ng Diyos, kahit kamatayan, dapat hindi tayo kayang hadlangan. Diba? Kahit kamatayan, hindi tayo kayang hadlangan. Acts chapter 20, verse number 24. Ang sabi niya, wala nang halaga sa akin ang aking buhay. Magampanan ko lamang ang ministeryong ipinagkatiwala sa akin. Diba? Wala nang halaga sa atin ang ating buhay. Diba? Remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Diba? Ang sabi ng hari, dahil hindi kayo sumunod, hindi kayo lumuhod, itatapong kayo doon sa ugon. O, di ba? Na naglalagablab. Pinainit ng pinainit, kayo'y susunugin. Ewan ko lang kung iligtas kayo ng Diyos nyo. Alam niyo sabi ng tatlo? Ililigtas kami ng aming Diyos. Di ba, ang ganda? Pero hindi yun ang nagustuhan ko. Ang nagustuhan ko, ito yung sinabi nila. Pero kahit hindi kami iligtas, ang ganda nun. Pero kahit hindi kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan na yan. Maglilingkod pa rin kami sa aming Diyos. Diba? And sometimes sa buhay natin, kinakailangan alam natin yung prinsipyo ni Queen Esther. Patay kung patay. If I perish, I perish. Alright? Diba? Kaya alam niyo pong ginawa kay Shadrach, Meshach, and Abednego, sila po'y inihagis doon sa naglalagablab na apoy. At nang makita ng hari, diba, namatay yung mga naghagis sa sobrang init. Ang sabi nila, sabi ng hari, diba 3 lang ang inihagis natin? Binilang niya, 1, 2, 3, 4. Diba 3 lang ang inihagis natin? Opo, mahal hari. 1, 2, 3, 4. Eh bakit 4 yon? At ang isa'y kagaya na, biro mo, anak ng Diyos. Biro nyo, even the Lord Jesus Christ ay nag-appear na in the Old Testament. Alright? Sila'y nasa apoy, pero ang sabi na salita ng Diyos, sinamahan sila ng Panginoon. At nung sila'y lumabas, ni hindi man lamang nasunog maging ang, diba, ang kanilang kilay. Diba? Yung tayong kilay natin masyadong pinapaganda. Diba? Hindi man lang sila nag-amoy usok, hindi man lamang sila nalapnusan, hindi man lamang sila napaso. Why? Sapagkat iniligtas sila ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ano ho? Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, we should be faithful. Alright? Kaya sabi na Apostol Pablo, kahit ako'y igapos o kahit ako'y mamatay man, alang-alang sa Panginoon, ako'y handang mamatay. Bakit? Sapagkat walang halaga na sa akin ang aking buhay, magampanan ko na lamang ang ministeryong ipinagkatiwala niya sa akin. Diba? Yun ang sabi niya eh. Diba? Kung ating isa-summarize yung sinasabi ng Apostol Pablo, sapagkat wala nang halaga sa akin ang aking buhay. Kaya tayo, kumusta tayo? Eh, pastor, di ako makakasimba. Bakit? Kasi wala akong pamasahe.
Ang layo ng bahay namin dyan sa may gate dyan, no? Biruin mo. So, ibig sabihin, kumusta tayo? Alright? Kasi, Pastor, masakit ang kuko ko. Ang tawag doon, nagpa-pedicure ako kahapon na sugatan, yung aking hinliliit. Hindi ako makapagsuot ng sandals. Hindi po ako makakasimba. Di ba ang lalalim ng dahilan natin? Kasi, Pastor, hindi ako nakapagpagupit. Pastor, kasi wala akong susuutan. Alright? Masyado tayong ang dami nating excuses. Pero isa lang naman ang gusto ng Panginoon. You should be faithful. Alright? So kinakailangan tayo focus, kinakailangan tayo po faithful, kinakailangan tayo po fruitful dahil yun ang kalooban ng Diyos. Diba? Na tayo po mag-bear ng fruits. Diba? Kaya alam nyo po, ating tingnan 2 Timothy chapter 4 verse number 5. 2 Timothy 4:5. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, ito po, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Alright? So kinakailangan natin yan na kung saan tayo po ay nagiging mabunga talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Alright? So, let us be focused, be faithful, and then be fruitful. Let us maintain the great mandate. Alam niyo po, yung gawain na yan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, great po yan. Dakila po yan. Bakit? Sapagkat ang may utos po niyan ay hindi presidente lang. Ang nagbigay po sa atin ng utos ay hindi si kapitan lamang. Ang nagbigay sa atin ng utos ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And then the last one, say amen. Amen. All right? Let us maintain the godly manner. Alright? So kanina, yung mensahe, alright? The message is about salvation. Alright? Pangalawa, it's about the mandate. That message is about service. And today, let us maintain, sa number 3, let us maintain the godly manner. It talks about spirituality. No? Kanina, salvation ang mensahe. Ano yung paghayo natin, yan po ay patungkol sa ating serbisyo sa Panginoon. And then now, pangatlong bagay na dapat minemaintain natin ay yung tinatawag na katauhang makadiyos. Pag-uugaling makadiyos. Alright? So, godly manner. Bakit po? And that is our spirituality. Diyan makikita kung gaano tayo ka-spiritual sa kung papaano tayo kumikilos at kung ano yung ugali natin bilang isang mananampalataya. Bakit to? Kasi kung ating titingnan sa chapter 3 verse number 1, this know also that in the last days perilous time shall come. Bakit? Ang sabi ng verse 2, ito po ang mangyayari. For men shall be lovers of their own selves. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang mga sarili. Kaya sometimes baka makikita sa atin bilang mga mananampalataya ay baka tayo maibigin sa ating mga sarili lamang. Na wala na tayong pakialam sa iba. Alright? Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Kalimitan sa mga young people ay mga disobedient. Mga hindi marunong sumunod sa kanilang mga magulang. Alright? Hindi tayo marunong sumunod sa ating pastor. Unthankful. At ang sabi ng Bible, unholy. Hindi na marunong mga magpasalamat sa mga biyaya ng Panginoon. Ang dami nating reklamo. Alright? Unholy, mga wala ng kabanalan. Without natural affection. Truth breakers. False accusers. Incontinent fears. Despisers of those that are good. Traitors. Heady. High-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Wala nang pag-ibig sa Diyos. Panay ng kalayawan. Puro na lamang tayo TikTok. Diba? Sabi ko nga, nasisira na ang ating mga tuktok sa ating kati-TikTok. Bakit? Kaya wala na tayong tinatawag na pag-ibig sa Panginoon. And anyway, sabi ng Bible, wala akong mahanap sa Panginoon. But we praise God, tayo'y hinanap ng Diyos. Alright? Hindi naman natin hinanap ang Panginoon eh. Tayo ba nung unbeliever, naghanap ka ng soul winner?
Hindi naman eh. Yung soul winner ang naghanap sa atin. Hindi naman nung unbeliever ka, sino kaya dyan nangangaral ng ebanghelyo? Sino kaya dyan ang soul winner? Diba? Hindi naman tayo naghanap eh. Alright? Salamat sa Diyos, tayo'y hinanap ng Panginoon. Sabi ng Bible, diba? Walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Romans chapter 3 verse number 11. Diba? Ano sabi ng mangmang sa Psalm 14? The fool hath said in his heart, there is no God. Wala namang Diyos. Yung sabi ng mangmang. Diba? Pero tayo sa ating buhay, pwede naman tayo naniniwala. Sabi ko nga sa Bible study, naniniwala ka naman na merong Diyos. Pero ang tanong, kinikilala mo ba na merong Diyos? Alright? Kasi pwede mo naman sabihin na mayroong Diyos, pero kung hindi mo naman kinikilala, para din lang tayong mangmang. Alright? Kaya ang sabi ng Bible, having a form of godliness, verse number 5, but denying the power thereof. Ang sabi ng Bible, from such turn away. Diba? Sila'y mga mukhang makadiyos, pero hindi naman nakikita sa kanilang mga pamumuhay. Baka ang gaganda ng ating mga bihis ngayon, di ba? Baka every Sunday tayo po'y dumadalo, pero ang tanong, pagka tayo'y nakahubad na ng ating damit pansimbahan, kapag tayo nakalabas na ng ating church, kapag tayo po'y nandun na sa ating mga bahay, kumusta ang ugali natin? Hinuhubad na rin ba natin ang ating pagiging Kristiyano? Hinuhubad na rin ba natin ang ating pagiging Baptist? Hinuhubad na rin ba natin ang ating pagiging anak ng Diyos? Alright? So, hindi ganon. Baka tayo merong lang form of godliness, but denying the power thereof. Kaya di ba ganon, yung kinumpara nga ng Bible? Ano ka ba? Isa ka bang Christian? O baka naman Christian? Diba, may preaching ako eh. Ano ka? Christian or Christian? Ano yung Christian? Di ba sa Bible? Tamad na, batugan, matatakaw pa. O biruin mo, sabi ng salita ng Diyos, yun yung mga Christians, yung mga nandun sa Kreta, alright, sa Crete. Diba? Ayaw ng Panginoon na ganun tayo. Kinakailangan makikita sa atin yung tinatawag na godly manner. Alright? Na tayo po'y bilang mga mananampalataya, tayo po ay patuloy na gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. And remember, ang sabi ng Bible sa Psalm chapter 14, the Lord looked down from heaven. Tinitingnan niya kung meron pa bang taong marunong sa kanya'y rumispeto. Tinitingnan ng Diyos kung meron pa bang taong sa kanya'y marunong sumamba. Kaya, ang tanong, may makikita kaya sa atin? Alright, so kinakailangan maunawaan natin yan. Let us maintain our godly manner. Tinuruan tayo kung paano sumamba. Tinuruan tayo, di ba yung mga sa school, tinuturuan tayo magpo at opo. Parang yung bata, umuwi sa kanyang bahay. Sabi niya, "Ma, Pa, may itinuro sa amin sa school." Sabi niya, "Ano yun?" "Ang gumamit ng po at opo." O biruin mo, ang sabi ng tatay, "Natuto ka naman." "Abay, oo." "Ako pa?" O biruin mo, natuto daw siya. So alam niyo po, kumusta tayo? Natututunan ba natin yung mga bagay na kung saan ay itinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Alright? And anyway, the Lord has the power to change you. At ang sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. Binabago tayo ng Diyos. Yung ating buhay, yung ating pagkatao, pinapalitan na ng Panginoon, binabago ng Panginoon, binabago niya ang ating attitude. Binabago niya yung ating appetite. Binabago niya yung ating attire. Diba? Binabago niya yung ugali natin. Binabago niya yung mga bagay na gusto natin dati, ngayon ay ayaw mo na. Kung dati marunong ka magsabong at mahilig ka magsabong, ngayon, ano nang ginagawa mo? Nag-aalaga na lang ng manok. Hindi. Diba? Binabago na tayo ng Panginoon na lubusan. Kung mahilig ka dating magtong-it, dapat ngayon iba na. Kung dati mahilig ka sa mga unbeliever, ngayon ay binago ka na ng Diyos. Diba? Binabago na ng Panginoon mga young people natin, minsan patago-tago pa kay pastor. Diba? May mga, anong tawag ng mundo? May syota, may jowa, may katipan. Diba? Ang daming terminologies. Diba? Ang patago-tago kayo pero hindi naman kayo makakatago sa Diyos. Alright? Kakanta-kanta kayo dito pero may boyfriend kayong unbeliever.
Diba? Baka kayo tugtog ditong maigi, pero kayo naman pala, merong girlfriend na at may mga kasintahang mga hindi mananampalataya diyan sa labas. Ayusin natin ang ating mga buhay sapagkat hindi gumagamit ang Diyos ng maruming buhay. Alright? Kasi alam nyo nangyayari sa atin, dinudungisan natin ang gawain ng Panginoon, which is supposedly godly. Diba? Ang gawain ng Diyos. It is a holy ministry. Ito ay gawaing banal. Kaya kung tayo pa'y magpapagamit sa Diyos, let us maintain our godly manner. Ayusin natin ang ating mga buhay sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Hindi ka magiging kagamit-gamit sa Panginoon kung tayo po'y may maruming pamumuhay. Ayaw ng Diyos yan. Alright? Kaya yung mga bagay na itinuro na sa atin, let us maintain it. Alright? Kagaya ng Apostol Pablo, ang sabi niya sa verse number 7 ng 2 Timothy chapter 4, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Mamamatay na siya pero meron siyang kagalakan na sabihin, meron siyang guts at lakas na loob na sabihin na panatili ko yung aking pananampalataya. I have kept the faith, na ipagpatuloy ko yung aking magandang gawa para sa Panginoon. Sana isang araw bago tayo lagutan ng hininga, diba? Sana masabi pa rin natin na, diba? I have kept the faith. Diba? Na-maintain natin, nagawa natin. Sabi ko nga, ang tao, pwede tayo mayabang ngayon, hindi natin kailangan ang Diyos. Pero isang araw, kapag ikay mamamatay na, sabi ko nga kanina, yung sa huling hininga mo, diba? Yung huling hininga mo, bago ka malagutan ng hininga, alam mo sasabihin mo, Diyos ko. Ha? Doon ka pa lang ba magsasabi ng Diyos ko sa oras na wala ka nang magagawa? Alright? Doon pa lamang ba? Diba? Na tayo po'y backslide sa ating pananampalataya. Pero si Paul, bago siya mamatay, sabi niya, I have finished my course. Alright? I have kept the faith. Kaya alam niyo po bakit niya ginawa yon? Sapagkat ang sabi ng verse 8, merong price. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Alright? Kaya bilang mga mananampalataya, kinakailangan, ang sabi ng salita ng Diyos, but continue thou, let us maintain our message, our mandate, our manner. Hindi na tayo nagpapabago pa. Hindi na tayo nakikilos, hindi tayo natitinag sa ating pananampalataya. Sabi ko ano nakaraan, ng huling preaching ko dito, ay hindi pala kailan ba yung huling kong preaching dito, no? Huwag kang liliko, huwag kang lilingon, huwag kang hihinto, dapat ano tayo? O di ba alam nyo? Diretso lang tayo sa pananampalataya. Kung alam nating tama ang ginagawa natin, dapat ay diretso lang tayo, pero kapag mali, sabi ni Pastor, diretso lang daw. Diba? Kapag mali, mag-isip ka naman. Diba? Alam mo na nga mababangga ka, diretso ka pa. Alright? May U-turn. Alright? Na tayo po'y pabalik sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang mundo, kumbagay lagi tayong ihikayatin na gumaya sa kanila. Pero sabi ng Romans 12:2, and be not conformed unto this world. Diba? Huwag tayo makikigaya sa mundong ito. Diba? Ang bilis nating mainggit, ang bilis nating mahili. Alright? Pero sana maunawaan natin mga kapatid na bilang mga mananampalataya, let us maintain kung ano yung mga bagay na natutunan natin. Kaya sabi ng verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So kinakailangan kung ano yung natutunan natin, ipagpatuloy na natin. Yung mensahe na ituro sa atin, wag nating papalitan yan. Alright? Yung itinuro sa ating gawain ng Panginoon, yung ministry, kung yan ba'y pagmimisyon o pagsuporta sa gawain ng misyon, let us maintain it. Alright? At yung manner na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos, hindi na natin iisa-isahin. Yan po'y pinag-aaralan na po ninyo. Pero bilang paalaala, sana po i-maintain natin.
but continue daw. Alright? Kaya bilang pangwakas, alam nyo po, anytime na ako po yung nagpipreach, I always end my message sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Yan. As our conclusion. Ang sabi po ng Bible, yan, memorize natin ito lahat. Ano ho? Sige po, basahin po natin lahat, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Sabi ng Bible, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Diba? Kaya magpatuloy lang tayo. Huwag tayong matitinag, huwag tayong makikilos. Diba? Huwag na tayong susuko sapagkat lahat ng ginagawa natin, kung ito ba'y para sa Panginoon bilang mga mananampalataya, know this, mga kapatid, that our labor is not in vain in the Lord. So let us maintain the main things. Alright? Sa bilang mga mananampalataya. Tayo pong lahat ay tumayo as I call Brother JV. Tayo pong lahat ay tumuot pumikit. Tayo po ay dumako sa ating invitation ngayong umaga. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat po ngayong umaga